Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Magandang araw po mga kaibigan. Magkapet pandasal muna tayo. Ito po si Father Nono. Opo, ang hilig natin sa mga balita. Umaga, pagising hanggang gabi, nakikibalita tayo kung anong mga nangyayari sa ating bansa o sa ating mundo. Tamang-tama po, pinagdiriwang natin sa araw na ito ang kapistahan ng isang tagadala, tagasulat ng mabuting balita ni Jesus. Walang iba kundi si San Lucas, ang nagsulat ng isa sa apat nating ebanghelyo at ng gawa ng mga apostol. Siya po ay doktor at tagasunod ni San Pablo. Sabi ng mga scholars, may pagkaiba raw po ang ebanghelyong sinulat ni San Lucas kumpara sa sinulat ni na San Marcos, San Mateo, San Juan. Iba kasi ang diin niya o emphasis. Halimbawa, ito raw ay ebanghelyo ng awa, the gospel of mercy. Dito lang natin makikita yung tatlong kwento ni Jesus tungkol sa awa ng Diyos. The parable of the lost sheep, the lost coin, and the lost or prodigal son. At dahil nga sa awa ang diin ni San Lucas, mas binibida niya ang mga api at nakakaligtaang sektor ng lipunan tulad ng mga mahihirap at mga kababaihan. Kaya nga dito marami tayong mababasa tungkol kay Maria, ang ina ni Jesus. Naiisip ko po tuloy, isang mabuting balita ang ating mga ebanghelyo. Pero iba't iba ang kanilang diin. Tayo kaya, ano nga bang mabuting balita ang dala natin? Dala ba natin ay liwanag o pag-asa? O ang hatid natin lagi ay kadiliman o kalungkutan? Ang dala ba nating balita ay nag-aangat ng mga tao tulad ni San Lucas o naninira lang ng tao? Mabuting balita nga ba ang dala natin o fake news lang? Istir lang o chismis lang? San Lucas, turuan mo po kaming maging katulad ninyo, naway tunay ngang mabuting balita ang daladala namin sa aming kapwa araw-araw. Amen.